State of the Nation. Para walang maging karibal sa pag-ibig, sinaksak ng isang lalaki sa Pasig ang ex ng kanyang kasintahan. Sa Antipolo City naman, isang tulak umano ng droga ang malapitang binaril ng lalaking napikon sa kanya. Ang mga nahulikam na krimen sa spot report ni Emil Sumangil. Walang kamalay-malay ang babaeng ito na sinusundan siya ng isang lalaki sa barangay Kupang, Antipolo City. Ilang sandali lang. Binaril ng lalaki sa batok ang babae. Patay ang biktima na ayon sa pulisya ay nag-alok ng droga sa suspect bago ang krimen. Tumanggi po ang suspect na bumili ng drugs. Kaya ang ginawa nitong si victim, yung babae, is pinagmumura po itong si suspect. Sumama ang loob niya doon kaya kumuha siya ng baril. Nundan niya ang victim. Nakuha malapit sa crime scene ang ginamit na improvised pen gun. Sa tulong ng CCTV at ilang saksi, naaresto ang suspect na nagpapalit-palit pa raw ng damit para hindi makilala. Ako naman po talaga bumaril. Nagiinom po kami din sa amin, tapos hinalokan po ako ng drug. Bigla lang dyan po talaga ako. Pasensya na po kayo sa nagawa ko, patawad po. Nakaharap sa reklamong murder ang suspect na sinilbihan din ng arrest warrant dahil sa dati niyang kasong robbery. Sa kuha naman sa kabaan ng Ortigas Avenue sa Pasig, makikita kung paanong inundayan ng saksak sa leeg ang lalaking ito. Mabilis na tumakas ang suspect. Nasawi ang biktima na ayon sa pulisya ay itinumba ng suspect dahil sa pag-ibig. Pinag-aagawa nila yung kanilang girlfriend. So dating girlfriend ito ng biktima, ngayon ay napunta sa suspect. Ang gustong gawin ng biktima, mapunta ulit sa kanya, kaya itong suspect natin ay sinaksak niya itong biktima. Naaresto ang suspect sa tulong na rin ng pinag-aagawan nilang dalaga. Sinuko niya, tinuro niya kung nasan ito makikita. Nakaharap sa reklamong murder ang suspect na sinusubukan pa naming makuha na ng pahayag. Emil Sumangil, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bukod sa hebigat na trapikong lalala pa habang papalapit ang holiday season, problema rin ng mga commuter ang mas mahal na pamasahe at mahirap na pag-book sa mga TNVS at motorcycle taxi. Panawagan ng isang grupo, hinay-hinay lang sa paniningil ng surge fare. May report si John Consulta. Kumukuti-kutitap ng mga ilaw sa kalsada, di yan mga bumbilya ng Christmas lights, kundi ng mga sasakyang stock sa hebigat na trapiko sa EDSA na ayon sa MMDA, lalala pa. Definitely habang papalapit na yung Kapaskuhan, alam naman natin yung ating mga kababayan, even nasa labas ng Metro Manila, yung mga nasa probinsya, ang tendency talaga nila is dito namimili. Araw-araw ramdam ko na po yung traffic ng Pasko. Kahit hindi pa po Pasko, ramdam ko na po. Masilip na po yung traffic ngayon eh. Hirap bumiyahe. Nitong November 17 pa lang, umakyat na sa 429,000 na mga sasakyan ang dumaan sa EDSA mula sa daily average na 408,000. Bukod sa dami ng sasakyan, hamon din sa traffic management ang nasa 30 mall na malapit sa EDSA. Ang MMDA, inabisuhan na ang mga tauhan nilang nakatoka sa mga mall na tutukan ang pag-asaayos ng daloy ng trapiko at ipaubaya sa NCAP ang mga violator. Naka-overtime na rin sila hanggang hating gabi. Pero hindi lang mabigat na trapiko ang problema tuwing Christmas rush dahil problema rin ng mga commuter ang mas mahal na pasahe at mahirap na pag-book sa mga TNVS lalo na kung rush hour. Malaking factor po yung place, bawa nasa mall, ganyan. Marami rin po kasing kasabayan mag-book, kaya agawan po talaga. Minsan po, aabot po ng 1 hour yung pag-book ko. 1 hour, 30 minutes to 1 hour po. Ayon sa grupong Digital Pinoys, hindi makatarungan ang surge fare na nakasalalay umano sa availability ng mga sasakyan, tindi ng traffic at sama ng panahon. Kailangan yung mga TNVS platforms, yung mga operator, siguraduhin din nila na yung mga kanilang mga sasakyan ay bumabiyahe ho sa oras na kinakailangan ho sila. Dahil isa ho sa mga basehan doon ho sa pagbibigay ng prangkisa para sila ho ay makapagbiyahe, ay yun pong kanila hong kahandaan na magserbisyo sa ating mga mananakay sa anumang oras ng pagbiyahe. Mungkahi ng grupo, magpatupad ang LTFRB ng matibay na mekanismong magpapanatili ng makatwiran at government-approved fare limits. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang LTFRB patungkol dito. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure sa Ombudsman na kasuhan si dating Senador Bong Revilla at 9 na iba pa kaugnay sa anomalya sa flood control projects. Nagbabalik si John Consulta. Sa mga pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, isa si dating Senador Bong Revilla sa mga idinawit ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa mga tumanggap umano ng kickback mula sa flood control projects. After receipt of the 25% commitment, I called up Senator Revilla to inform him the same is ready to be turned over to him. Sometime December 2024, my driver and I went to the residence of Senator Revilla. 125 million pesos ang kickback na dineliver umano ni Bernardo kay Revilla at sinundan pa ng 250 million pesos bago nagsimula ang kampanya para sa eleksyon 2025. Ngayong araw, inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure sa Ombudsman na kasuhan si Revilla. Ilan sa mga pinagbasehan ng rekomendasyon ng ICI ang mga sinumpaang salaysay ni dating DPWH Yusek Roberto Bernardo na isinumite niya sa komisyon. Why did we give weight po on the affidavit of Yusek Bernardo? Well, I see sincerity on his part. Pag-alma ng kampo ni Revilla, noon pa man ay handa siyang humarap sa ICI pero hindi siya binigyan ng pagkakataong depensahan ang sarili. Handa raw si Revilla na harapin at pasinungalingan ang mga akusasyon kung paharapin sa preliminary investigation ng Ombudsman. Plunder, direct o indirect bribery at corruption of public officials ang inirekomendang kaso laban kay Revilla. At sa 9 na iba pang tauhan at kaibigan ng ilang kasalukuyan at dating senador at taga-DPWH. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang kanyang panig. Wala mang inirekomendang kaso. Pinaiimbestigahan ng ICI sa Ombudsman ang mga dinawit ni Bernardo sa pangingikbak na sina Senator Chis Escudero, Senator Mark Villar at mga dating Senadora Grace Poe at Nancy Binay para sa case build-up. Sabi ni Poe, ang rekomendasyon ng ICI ay patunay na hindi totoo ang mga paratang ni Bernardo at walang ebidensyang susuporta sa paghahain ng kaso laban sa kanya. Gayun din ang sinabi ni Villar at sinabing handa siyang humarap sa investigasyon ng Ombudsman. Kinukuha pa namin ang panig ni Escudero at Binay bagamat dati na nilang itinanggi ang bintang. Nagsumiti rin ng ICI ng dagdag na ebidensya laban sa iba pang personalidad na nauna ng inirekomendang kasuhan. Humarap naman sa ICI sina Pasig Lone District Representative Roman Romulo at Bulacan 1st District Representative Danilo Domingo na parehong dinawit ng mag-asawang Diskaya sa pangingikbak sa proyekto. Hindi ito ni-livestream dahil sa hiling nilang executive session. Their DPWH sa amin po 'yon. Hindi po 'yung staff ko. You've had meetings with them? Sila po ang DPWH sa Pasig po. Yes, hindi nila Pasig, yung buong district. Authorized? No, I'd never authorized. Wala po, walang ganon. So sabi ni Bryce, isa daw po kayo dun sa mga kong na nangingi ng komisyon? Hindi po totoo yan at yan po ay pinatunayan ko sa investigasyong naganap na yan po ay walang katotohanan. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinuna ng Commission on Audit o COA ang halos 2 bilyong pisong halaga ng infrastructure projects na idineklarang tapos na kahit hindi pa o di kaya'y may depekto. Ayon sa 2024 audit report ng COA, nakita ito sa mga accomplishment report ng DPWH Region 4B, 6, 10 at Cordillera Administrative Region. May 48 proyekto sa CAR at Region 3 ring na bayaran na ng buo ang mga contractor kahit hindi pa tapos at may kulang pa. Tugon ng DPWH, may 450 billion pesos para sa halos 11,000 projects ang hindi sila ang nagpanukala at sumulpot sa General Appropriations Act kaya limitado ang kanilang kahandaan sa pagpapatupad ng mga proyekto. Ayon naman kay Senator Ping Lacson, nasa 79 billion pesos ang nawala sa kaban ng bayan dahil sa ghost flood control projects mula 2016. Batay raw yan sa updated report na isinumite ng DPWH sa Senate Blue Ribbon Committee. Ghost pa lang yan. Wala pang substandard, wala pa itong mga road projects, wala pa itong multi-purpose buildings. Flood control pa lang yan. Ang tinaguriang poor man's fish na galunggong, mas mahal pa sa manok. Kaya ang Agriculture Department may payo sa mga mamimili. May report si Von Aquino.
8 kilong galunggong ang biniling paninda ni Riza pero mag-aalas 7 na ng gabi, 4 na kilo pa ang kailangan niyang ibenta. Ang gagawin namin, mas mababa namin siya ibibigay kinabukasan. Minsan tinutumpok namin 100, 4 na piraso. Bentang palugi na po yun. 360 to 400 pesos per kilo ang bentahan ng galunggong bilog na frozen sa Kamuning Market. Kaya si Jocelyn, imbis na ang paboritong galunggong, manok na lang daw ang binibili na nasa 220 to 230 pesos lang per kilo. Yun nga lang favorite kong isda pero ang mahal. Kaya manok talaga, madaling lutuin at mas mura pa. Nakakadalawang luto kasi kami eh. Sa Mega Q-Mart, 200 to 220 pesos per kilo ang galunggong. Pero ito raw yung tinatawag na burot o yung may pulang kulay sa buntot. Wala po kasi talaga supply ng sariwang galunggong po. Bali ang meron lang po talaga yung galunggong na burot sa balsa na malalaking galunggong. Tapos yung frozen na po yung iba. Paliwanag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., mababa ngayon ang supply ng galunggong kaya sumipa ang presyo. At dahil mas mahal pa ang presyo ng kada kilo ng galunggong kaysa sa kada kilo ng manok, payo ng Department of Agriculture, manok na lamang ang bilhin. I'm just being honest about it, diba? But then there's others. Because kung ganyan kamahal yun, magmanok na lang kayo. Sa price monitoring ng Department of Agriculture nitong November 24 hanggang November 29, pumalo na sa mahigit 300 piso kada kilo ang local at imported galunggong sa mga pamilihan sa Metro Manila, habang nasa 200 per kilo naman ang manok. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Base pay ng mga military at uniformed personnel tataasan sa loob ng 3 taon. Hindi binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos kung magkano ang taas sweldo na ipatutupad simula January 1, 2026. Itataas din ang subsistence allowance ng uniformed personnel mula 150 pesos sa 350 pesos kada araw. Dating DPWH Secretary Rogelio Singson nag-resign bilang ICI Commissioner. Ayon kay ICI Chairman Andres Reyes Jr., nabanggit ni Singson ang stress at very intense na trabaho sa ICI. Hinihingan pa namin ng pahayag ang 77 taong gulang na si Singson. Sa gitna nito, hindi naman daw maapektuhan ang trabaho ng ICI. Eroplano ng Philippine Coast Guard na nagpapatrolya sa Bajo de Masinloc ni Radio Challenge ng China. Ayon sa PCG, unang pagkakataon na ni Radio Challenge ng China ang eroplano ng Pilipinas 50 nautical miles pa lang mula Zambales. Napansin naman ng PCG na hindi na rumeresponde ang China kapag pinaalis nila ang China mula Zambales. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mataas pa rin ang tsansa na maging bagyo sa susunod na 24 oras ang low-pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Sakaling maging bagyo, tatawagin itong Wilma. Ayon sa Pag-asa, posible itong maglandfall sa Biyernes o weekend at maaring tumbukin ng Southern Luzon, Eastern Visayas o ang Mindanao. Posible na ring magtaas ng wind signal ang Pag-asa bukas. Sa ngayon, 3 weather systems ang nagpapaulan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, umaga pa lang ay asahan na ang kalat-kalat na ulan sa Northern Luzon bukas. May chance rin ng ulan sa Visayas at Mindanao hanggang gabi. Sa Metro Manila, bababa ang tsansa ng ulan pero di inaalis ang posibilidad ng thunderstorms. Anong pakiramdam mo na ako ang paboritong Mars? Mars to Mars! Yan ang tanong ni Camille Prats kay Suzy Etrata. Dahil meme after meme na ngang tinatawag ng netizens na paboritong Mars si Camille. Sagot ni Mars, Suzy? Di ba dati pa nga sa makeup room pa lang, ikaw na ang paboritong Mars? Ani Camille, mabuti na raw na malinaw at waiting for more bonding time kasama ang isa pa nilang Mars na si Iya. Sa Fast Talk with Boy Abunda, mariing itinanggi ni Miss Universe third runner-up Atisa Manalo na tinanggihan niya ang titulong Miss Universe Asia. Bakit mo tinanggihan yung Miss Universe Asia title? It was never offered to me in the first place. Not. Napag-usapan na raw nila ni Miss U Philippines National Director Jonas Gafford na tatanggihan ng offer kung sakali dahil ang focus niya ay makuha ang mismong Miss Universe title.
Kinall out naman ng American singer na si Sabrina Carpenter ang United States White House. Ginamit kasi nito ang isa niyang kanta bilang background music sa video ng pag-aresto sa mga illegal immigrant. Ginamit pang caption ng White House ang lyrics mula sa kanta ni Sabrina. Tinawag itong evil at disgusting ni Sabrina at sinabing huwag siyang iugnay o ang kanyang mga kanta sa tinawag niyang inhumane agenda. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. "22 days to go, Pasko na. Kung Christmas party games ang puhunan ng mga taong matindi ang pangangailangan, aba, mas paghandaan ng mga palaro dahil this 2025, di na ito biro. Ready ka na ba sa mga mas nilarong palaro? Pusuan na yan sa report na ito. Bukod sa kainan, hindi nawawala ang mga palaro tuwing Christmas party. Kung hanap nyo'y pampakabag at wasak reputasyon, sagot na yan ng ilang netizen. Unang suggestion, breadwinner game. Sa game na ito, nakatali ang tinapay sa lubid na nakabitin. Sa kabilang dulo naman, nakatali ang hinlalaki ng paa ng player. Ang players, biglang naging flexible. Paunahan makaubos. Walang dignidad na masasagip, pero may premyo ka namang tinapay, na ikaw rin ang uubos. Next game, Blow the Candle Challenge. Kailangan lang i-blow ang candle, pero ang catch, may stockings ka sa mukha. Dito lumalabas ang mga unreleased facial expressions ng mga players. Tignan natin kung may mukha ka pang ihaharap sa boss mo matapos mong banatin ang mukha mo. At para sa huling laro, garbage bag relay. Nakabalot sa garbage bag ang players habang nakasquat at kailangang makaikot sa upuan. Noche Buena package daw ang premyo ng mananalo, kaya biglang lumabas ang fighting spirit ng mga empleyado. At yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino.